Problem was, ako na una kasi may escort eh. Ang mga senador, pati mga congressmen and the other officials of the Republic of the Philippines, wala silang escort. So it took them time to be here. But anyway, I apologize for our lateness. Bago ko bisahan ho, I am not a Tagalog, so you have to give me a little bit of an allowance pagka kasi minsan from Tagalog ay nagsishift ako ng Bisaya because that is what Davao is. Ang tao doon, ang mga younger people, they talk in Tagalog, but they also know Bisayan. But kaming mga karamihan, we are a Cebuano-speaking island in even and entire Mindanao. Kaya gusto kong magtagalog kasi parang nandito lang tayo sa Manila. House Speaker Alan Peter Cayetano and his wife, also a Congresswoman, Maria Laarni Cayetano. The Executive Secretary Salvador Medialdia and his wife Maria Bertola Medialdia. Ito si Secretary Medialdia is the Executive Secretary, so para siya yung pinaka-boss ng mga cabinet members. That is why he is called the Little President. Nandito po yung asawa niya. You know, Secretary Medialdia is an Ilocano. She's from La Union. Agriculture Secretary William Dar. Labor and Employment Secretary Silvestro Belio III and his wife Regina Belio. Secretary Belio is from Isabela. Ilocano rin to. National Defense Secretary, isa itong general ng Armed Forces of the Philippines, used to be General Delfin Lorenzana and his wife Edita Lorenzana. Ang Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles, taga Davao. Ang Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, I think he's a Tagalog. Environment and Natural Resources Secretary, also a General of the Armed Forces of the Philippines, Roy Simato. Ito yung naglinis ng Boracay, kasama si pero nung the very first day I decided to clean up of Boracay, it was in a cabinet meeting kasi ang Boracay, lahat ng lumalabas ng dumi sa lahat ng hotel halos papuntang Boracay mismo, dagat. And so when I was campaigning, I was on the beach, I was inhaling. Inamoy ko sana yung hangin na presko, but mabaho. Kaya sabi ko, pag na-presidente ako, ipalinis ko to. Ngayon, pwede mang inumin pati ang tubig ng dagat. Okay na. Pero nung unang araw, di Bunga, sabi ko, sirahan ko ang Boracay. So news talaga yan. But the following day, sinusunda na si Secretary Lorenzana. But doon sa headline, naglalakad siya ng beach. Kukunan siya ng camera ng picture. Pero yung mata niya, ang mata nandoon yan sa dalawang puti na babae na nakabikini.
Tapos tinawagan ko, sabi ko, Roy, akala ko ba naglilinis ka ng Boracay? Bakit ka palakad-lakad dyan sa bisi? Tignan mo yung mga, nakalimutan ko. Siguro, bigyan mo lang ng panahon para magsawa si Simato kasi matanda na rin pareho sa akin. Hanggang tingin na lang yan. Interior and Local Government Secretary, isang general sa Armed Forces also, used to be the Chief of Staff. Secretary Eduardo Anyo. Presidential Communications Operations Office, Secretary Jose Roberto Martin Andanar. At ang National Security Advisor ko si Secretary Hermogenes Esperon. He is also a military man. Was also the Chief of Staff during the time of President Arroyo. Ang Chief Presidential Legal Counsel and Presidential Spokesperson at isang model sa rampa, Salvador Panelo. Kita mo? He is the epitome of sartorial confusion. Kasi minsan di ko maintindihan. Alam mo to, bawal sa, it's People's Palace. Hindi ko naman tinatawag yan ng, I do not mention Malacanang at all. Pag ako ang nagsalita, I say, my office. Ayaw ko lang. Hindi ko feel yung palas-palas. Pero stricto dyan. Ang problema, ito si Panelo, mudo talagang devo of the moment is yung mga butas-butas na maong. Ito tapos nakabots ng, nakabots siguro. Wala namang dadaldalang kabayo. Sa pinapasok nung bago pa kami, hindi ka pwede pumasok. Kasi nakamaong. Mas mahal pa ito sa kami ng gwardiya, walang maong. Pero sabi ko na, sir, papasukin ba natin? Hayaan mo yan kasi artista talaga yan. Actually, he is the lawyer of almost all na mga artistang nang mayroong kaso, naghiwalayan, siya yan. Kaya kung siya ang mga abogado, tuluyan na talaga maghiwalayan sa tingin ko. Well, yan ang composition ko sa cabinet. Almost half of my cabinet members are former military men na binigyan ko ng hindi naman importansya. Sabi nila, ginawa ko raw yan kasi para maging lakas ako sa military at hindi ako paalisin sa trabaho. Yung kudita. Sinabi ko, look, I was elected by the Filipino people kayo. I was not chosen by the military or the police. Kami, sabi ko, niyaya ko yan sila para magtrabaho. Because, alam mo kasi, waglaho kayong do not be offended. Yung bureaucracy, napakahirap dalhin. Utusan mo ngayon, tapos magkipagdebate pa sa iyo, tapos pagkatapos walang project, nawala yung pera. Kaya nadala na ako, having been a mayor for 21 years, kayong taga Davao, alam ninyo yan. I've been a congressman. I've been a vice mayor to my daughter, yung hindi na makatapos, si Inday, mayor ngayon. Tapos, balik ako pagka mayor. 21 years, alam ko ano ang takbo. Kaya sabi ko, ang mga military, pagka-legal lang yan, and they know that I would never order an illegal act.
Sabi ko sa kanila, pag sinabi kong gawin gano'n, at ang mabuti sa kanila, pag sinabi ko gawin mo, tapusin mo, yan ang experience ko. Kaya kami dito sa kabinete, ako, si Secretary Medaldia, din Dominguez sa Finance, isang linya kami. Kaharap namin, puro military. May military pang wala dito. So, ganon ang composition. But if I want things done, I order a military, you do this and do that. Puro naman kami magkaibigan. Having been the longest mayor, serving mayor, sila lahat dumaan yan ng Mindanao. There is always a war in Mindanao. Mabutit na lang sa awa ni Allah, meron tayong relatively peaceful Central Mindanao. Wala nang away because of the barn. Binigay natin sa Moro ang gusto nila. So, nag-create kami ng autonomous region. Kanila yan. Binigay ko sa kanila lahat. Pati pera, sige, patakbuhin ninyo. Ang problema na lang natin, yung NPA at ang Abu Sayyaf, but that's doon sa ulo. Ang problema niyan, yung contamination ng ISIS dito sa Southern Mindanao. And ISIS is everywhere, baski dito. Kaya dyan tayo medyo continuous ang away hanggang ngayon. Ang mga NPA ganon rin. Gusto kong makipag-usap, nagbabastusan naman yung iba. At ayaw namang huminto, pumatay ng sundalo ko, pati pulis. Yung last, kayong taga Davao, alam ninyo, I never allowed anybody, the military, the police, or KAFGO, or any civilian, na saktan yung nag-surrender na NPAs. In Mindanao, ni isang kusi, sabi niya, hindi yan. Ngayon, ang nangyari, ang pulis ko sa Negros Occidental, na-capture nila yung pulis na 4, pinatay, tapos Gillette yung, nakita ko pa yung fine. Kaya ako nagalit, sabi ko, if you keep on killing my policemen and my soldiers, wala tayong pinag-usapan. Kaya hanggang ngayon, there is a stalemate. May hiatus ngayon. Sabi ko, gusto ninyo, you want to stop the war, drop the weapon, then we talk. Wala akong problema. You want a sharing in government? Nung pagka-mayor ako, naglagay na nga ako ng 3 komunista sa kabinete. Tigwalo, si Mariano, puro progressive, puro komunista talaga. Then, found out that the money intended for their office for the people, napupunta doon sa mga kampo ng NPA. Sabi ko, hindi yan ang pinag-usapan natin. You are not here to serve the NPAs. You are here to serve the Filipino people. If we cannot agree on that, let us separate. Hiwalay-hiwalay na lang tayo. Pero ayaw ko ng gera. It pains me deeply to see a Filipino dying, whether he is a soldier, policeman, or an NPA soldier. Nasasaktan ako kasi ako yung presidente, makikita ako, yung mga kapwa ko Pilipino nagpapatayan. That is why I go out of my way just to make peace. Kung gira-gira lang, gusto yan ang gusto na. Maraming ating baril Pero alam mo, that is not the way how to run a government. You have to make peace with everybody. And that has always been a problem with the NPA. Ngayon, itong droga, ayaw ko na lang space nito.
2 minuto, wala namang binubula lang kayo na mga gwapo kayo dito. Lahat ng mga kaganda nandito na. At sabi dito yung kumanta ng Ikaw, pauwiin mo na. May asawa ka na, ma'am? So, baka rasyan yung asawa, mabaril tayo dito. But anyway, yan man ang, that is the job. Aside from the constitutional provision, ang constitution kasi is short, abbreviate ko lang. It says that I have to protect the people and preserve the republic. Yun ang trabaho ko. Kaya gusto ko to protect all, not only yung pati yung mga komunista sana. Itong droga, dito tayo tinanong ako kanina. Doon kasi worldwide, I'm being pictured as a killer, a murderer. Ng Amerika, gusto pa ako bitayin ng mga, wala lang kayo sa Pilipinas. But during the time of President Ramos, tinawag si Alunan ang DILG secretary noon sa Amerika. Pinagsabihan siya ng mga Amerikano noong panahon ni Ramos that the drug situation in the Philippines is getting out of control. Your country is being flooded with shabu. So nung umuwi na si Alunan, tinawag kami yung mga mayors. Then we were warned to do everything. Ako naman noon prosecutor. Sa korte lang ako doing trial work. But marami akong nakita na bumagsak ang kaso ko dahil sa korupsyon. Nabibili ang police, nabibili ang prosecutor, nabibili ang judge. Kaya kung ako pagkaganon, sinabi ko nagpresidente ako, there were about 7 generals ng Manila Police Department who were into drugs, pati customs lumulusot. Kaya sabi ko, ang akala ko, ang kalaban ko, itong mga NPA madurugista, sabi ko, I am up against my own government. Kung paano to? Kaya nung mayor ako sa Davao, sinabi ko, from prosecutor to legal, I will, kayo taga Davao, nakita man talaga ninyo, I will build a city. I will build you a city that is comfortable. I want your wife and daughter, sinabi ko sa police, ask your wife and daughter to walk around Davao even during the darkness of the nights. If they go home unmolested, if they come home safe and sound, if they come home happy from where they were, using the streets of Davao City, that is the environment that I want for my city. At nag-warning ako, alam mo mga taga Davao, sinabi ko sa inyo, huwag kayong pumasok sa droga at sisirain ninyo ang siyudad. Putang ina, papatayin ko talaga kayo. Di nung na-presidente ako, gano'n rin ang sinabi ko. Sabi ko, huwag mong gawain yan sa bayan ko. Mahal ko ang bayan ko, baski ganito lang ako. I love the Philippines. Sabi ko nga doon sa kampanya, I love the people of the Philippines. Kadugo ko yan eh. Sabi ko, wag kayo dito, lalo na kayong mga foreigners. Puta. Yung hindi naniwala, na putang ina talaga. You know,
I cannot understand itong human rights instigated by America, pati itong bleeding hearts ng Europe, itong mga sila yung nagpagulo ng mundo ngayon. Tayo, we were conquered by the Spaniards for 400 years. Pero 400 years, nag-istambay ang mga gago sa Pilipinas and they were living the fat of the land for 400 years. Kaya, kayong mga puro sabi ko, huwag kayong pumasok dito na you're always welcome. I will protect you with my life. But you stay clear. Diyan sa droga, talagang hiritan ko kayo. And that goes for all. Sabi ko, alam mo kasi, kawawa ang Pilipino eh. Isang puser at mapabigyan lang niya 5, 6, 7 o palagay natin 15 persons buying Cebu every day. How much is the pay now? Minimum wage 400, 350, yung iba 500. Pag uwi nila, di ba Cebu? Ano lang yan eh, damayan lang eh. Pag ito na-contaminate, maghanap talaga ito ng isang partner para mapabilihin niya yung konsumo niya, charge niya dito. So ito naman, magpabili yan kasi yung kikitain niya, libre na, ito naman tatamaan. So maghanap na naman ito ng ibang bata. Ganun yan. And in Manila, nung ako'y nagpresidente, sabi ko sa Chief PNP si Bato, give me the numbers. Yung nag-surrender lang ha, yung hindi natakot, puro payat nakita ninyo, malnourished. Hindi kumakain yung mga yan eh. Sa bagay, kung lahat na adik Pilipino, wala na rin akong problema sa rice crisis. Hindi na kumakain itong mga puta. So pagka ngayon, pag itong tatay bumagsak sa droga, the entire family becomes dysfunctional. Wala na magdala ng pera para pagkain. Ang eskwela ng bata, tabla na. Yung ibang bata, babae, at an early age, lalo na kung mahirap. Di ko to prostitution. Yung iba mag-suicide. There's the human trafficking. Dalhin sila sa Middle East. Pagdating doon, ipagbilis sa slave markets. And many Filipina, hanggang ngayon, hindi na namin matrace. Pinagbili na yun doon sa Africa as slaves. Napakasakit. Putang sabi. Kaya ako nagpuputang ina. Talagang galit ako sa ginagawa ninyo. Kaya kung ganon, maraming baka sabihin nyo isang pamilya lang yan. Now, they have created a new problem for all of us to worry. Alam mo, pag natamaan ng droga at 6 months constant use, shabu is a chemical. Mabuti pa yung opium, heroin, because grown marijuana, organic tanim. Shabu is a mixture of all chemicals. Walang organic dyan, hindi plant yan. Ang tubig ng baterya, formalin, yung para pang pabuhay ng patay, para hindi mangamoy. Yan sa puderarya, marami yan. Yan ang ginagamit niluluto. It shrinks the brain. And when the brain has shrunk, you have an inutil Filipino. Doon sa Maynila, counted nila doon sa TV nag-surrender 1,600,000. Palagay na natin ang hindi nag-surrender another 600,000.
They are now slaves. Slave sila to a chemical called shabu. Puro ito mahihirap. Kasi nasabi nila, pinapatay ko raw ang mahirap. Anak ka ng kung anong pinagagawa. Kung hindi mag-rape, noon sa Bulacan, kung kayong naabutan ninyo, bulag na nanay, ang daughter-in-law, ang 14 years old, pati yung 1-year-old pinakialaman. Sa Makati, last month, 1-year-old boy, tinali parang aso, tapos pinuwit ang putang ina niya. Patay. Hindi tinitignan niyang human rights ang biktima. They are only worried of a carcass. Tawag ko dyan, putang inang karkas. Isang kriminal, lista sila ng lista, umabot ng 70,000. Sabi ko lang man, I will kill you. Pero, hindi naman ko nakapatayan ng isang tao. Istorya man lang yan. Wala pala kayo. Pero sabi ko, sino nagpatay? Ewan ko. Tanong mo si... Baka si Anyo, DILG, General Anyo. O sa Armed Forces. Ito si General Esperon. He's from Pangasinan. Ang Bisaya dyan sa kabinete ko, sabi nila, karamihan niyang Ilocano. Bakunti lang kami Bisaya dyan. 4 lang o 3 na lang naiwan. Kaya kung magbakukang ang ulo nitong mga military, halo-halo yan sila. Isang sabi lang nila na, Mr. President, pwede ka nang umuwi, kami na ang mag-take over. Wala na. Nandiyan naman sila lahat. Kaya minsan nagkaroon ng problema. Hindi ko na lang sabihin. Basta I fired a general. Dinismiss ko. Tapos pagdating ko sa command conference, sabi ko sa kanila, ano ba ito? Akala ko ba I had my back covered? Command conference ng police pati military. Ako sinabi ko ganito, kung tumindig kayong mga major commanders ng Air Force, Navy, Police, pati Army, bababa ako. Uwi ako sa Davao. If I cannot get the kind of support that I was expecting all along, then I'd rather, wala na, bahala na kung sinong sumunod. Si Robredo na lang, yung babae. Wala kayong makuha dyan sa totoo lang. Alam mo bakit? Hindi naman sa may isang senator, I will not mention his name because he's not a lawyer, but si Robredo, there was this topic about gifts being given to the police. Meron akong ninja ngayon, pag uwi ko talagang upakan ko itong mga putang inang pulis na to. Yung tawag nilang ninja, yung talagang nagdudruga ang mga gago. They were identified, and tapos na ang Congress nag-investigate. Ang police under ni Anyo, DILG. Sabi ko kay Secretary Anyo, you investigate first because that is part of due process. Yung opisina ko kasi is not an investigating agency, it's an office of the President. You look for, sabi ko, kayong mga iyo yan police. DILG kasi police, jail, local governments. Kanya yan. Sabi ko, imbestigahin mo muna, bahala ka na. Basta ako, galit talaga ako sa mga yawa na yan. Pero anyway, ito'y garantiya. Before my term ends, I have 2 years and so many months left. Ubusin ko talaga ito mga putang ina na to. Tingnan mo.
Ngayon, didemanda ako ng International Court of Justice. Sabi ko, well, hindi naman siguro lahat talagang guilty. But if somebody has to answer for it, sabi ko sa police pati military, do what I tell you to do. I only order legal things. Alam ninyo yan. Sunod kayo. But if the time comes when there is an accounting for everything, as somebody has to be, well, sabi ko ako, akin lahat yan. I gave the orders. I said, this is what I told the NBI, lahat sila. Go out and destroy the drug criminal syndicates. Destroy them. And if it also includes killing them, patayin ninyo. Lalo na kung ang buhay ninyo nasa alanganin rin. That's what I told. Sige, ako ang managot. So at the end of my term, baka ma-firing squad ako, baka they will hang me, or electric chair. Sabihin ko lang na bago ako mamatay, sir, pakitawag lang yung singer sa Russia nung kumanta nung doon ako. Mag-duet lang kami ng ikaw. Pagkatapos magtingin ako sa kanya kagaya kanina, pero gusto ko siyang tignan sa mata. Pero ang mata ko, yung isang mata ko dito sa mata niya. Yung isang mata ko umiikot kung saan pumupunta. Ganon ako eh. May talent, magtingin ako sa iyo. Yung isang mata ko bumaba. Kita mo maliit yung isa? Tingnan mo. O di maliit? Ayun. Nagsasariling biyahe yan. This I use for, ano bang maliit sa akin? Ito siguro. Because, actually, that's myasthenia gravis. It's a nerve malfunction. I got it exactly from my grandfather. Ganon rin siya. So I believe really in genetics. Kung anong sa kanya nakuha ko, kamukha ako daw ng lolo ko. Yun ang ano ko. Bago ako magsalita ako, ngayon, nito na tayo sa, basta yung droga yan, it begins and ends, putang ina madidisgrasya kayo. Sabihin ninyo mga pinsan mo, kapatid mo, do not do it. Baka madating ang isang araw malasin ka talaga. Now dito na ako kay President Putin. First, I would like to thank President Putin and the Russian government and the people of Russia for being so nice at hindi kayo pinaghirapan. Then in the bilaterals, kami, pati sila, nakalinya doon sa harap namin, itong issue ngayon ng expired passport. Yung expired passport ninyo, ipa-renew lang dito. Wala mang problema. I'm ordering the consular office or the embassy. Hindi na kayo umuwi ng Pilipinas. Dito na renew ninyo ang passport ninyo. Wala nang problema. Second is, yung ngayon ng overstay, tapos yung nagtatago-tago, alam ng Russia is a very good government. Efficient yan eh. Alam nila. Pero sabi nila na hindi naman kami maghuhuli. We know the problem, your plight. Alam namin gaano kahirap sa Pilipinas. And you number about 10,000 already. Ganito lang hingin ko. Spend 1 or 2 days,
renew your passport, and then you reapply here, they would be willing to make an arrangement. Secretary Bello is working on an agreement na kayong nandito, overstaying, or have had problems, they will be covered with an understanding para bigyan kayo ng maluwang na ano. Ang aking prayer lang is just abide by the laws of Russia. Sumunod lang kayo sa batas at wala tayong problema. So kayo lahat dito, 10,000, wala tayong record ng kalukuhan o ano. Sabi, if you are a criminal, mas grabe dito. Talagang, the criminal laws of Russia is very strict. Mas stricto pa sa Pilipinas. So kindly just, I'm pleading na huwag kayong gumawa. Do not do anything that will jeopardize the relation at maging masama ang tingin nila sa atin. Obey the laws, follow the procedure. Total, we are working on a sort of agreement na mabigyan kayo ng maluwang na you would be allowed to stay. Gusto lang nilang malaman, pati ako, stricto rin ako because gusto ko malaman kung ilan yung hindi Pilipino sa lugar ko. They come and out. There's a country there that maraming citizens and some of them are really into drugs. At alam nila na napapatay kasi nga sa droga. I've been talking to the ambassador. I'm pleading you just tell them that it's very dangerous here in the Philippines also. Baski saan droga, bitay talaga eh. That is why I refuse to intervene. Lalo na yung sa ibang country, sa China, yung OFW na yun, sabi ko ayaw ko. Kasi alam nila, stricto talaga ako sa droga. So kindly, do not do anything na mapasama yung tingin nila sa atin. Maganda ang relasyon natin sa Russia. Maganda ang respeto nila sa atin. Alam mo, sa totoo lang, compared to the United States, sa kabaitan lang, ito sila hindi marunong, mga Europeans, hindi marunong magtingin ng kulay o ano. And like sa Amerika, sabi nila, a free and democratic society. Niwala ka dyan. Mayroon talagang discrimination. Dito, well, of course, you cannot be above the mga military, bawal. Pero I understand, marami rin nag-asawa na kayo ng Russian dito. Di, okay lang. Russian citizen na. Kung gusto ninyo ng Russian, bahala kayo. Kami mga Pilipino, tapos ganun kagaganda, na medyo mahirap to. Huwag naman ubusin yung magaganda. Maiwan naman yung mga Pilipino rin dito. May asawa na ba yung nagkanta? Wala. Ma'am, sama ka lang sa akin pag-uwi ko. I will ask you to do a concert. Kanta ka sa From Russia with Love. So, yun that is all that I am asking. Just be a law-abiding alien here. Said, do not break the laws. Comply with the requirements. Walang corruption dito. So sa gobyerno nila, gobyerno rin natin medyo malinis na. Ako basta corruption, diretso yan. I've fired about 5 cabinet members. Naalis ko. Basta corruption, wala talaga. Out. Yan ang ayaw ko sa lahat.
Kaya Pilipinas ngayon medyo ano na. Ngayon ito ng pulis ang problema ko. Ito yung magdasal yung mga putang ina, makras yung eroplano kasi pagdating ko bantay kayo. Talaga. Ay, yayariin ko talaga yung putang ina. Ay, si Anyo, galit na galit. Anyo is a military man. And siya yung head rin ng police. It is under his department. And he knows the problem. And he's also mad. Kagaya ko Pilipino eh. Kung Pilipino ka tapos sirain ang bayan mo, ng waiting. So yan ang, pero corruption is also my target. Sa corruption, wala na akong seremonya. Ako ang mag-announce. Hindi kita kausapin. Pag if I fire somebody, the latest was yung sa Pasig Commission. Sabi ko lang na I fired him. Hindi na ako magtanong ano ba. Marami, pacheck ko lang sa police, NBI, o yung sa military, NICA, or ISAP. Pagdating sa akin ng report, pagka affirmative, no. Kaya ganun ako, kaya para lang malaman rin ninyo na kaming naiwan doon at iniwan ninyo, I want to make our country safe, na makalakad ang mga tao. I said, I want to return the streets, the alleys to the Filipino, na makalakad ng gabi na walang istorbo, magsakay na walang hold up. Bayan ang, tsaka ang, ngayon nga, ang parusa niyan, na mamatay, tapos sabihin na extrajudicial killing, bahala na. Sagutin ko na yan sa pag namatay na ako. Sabihin ko kay God na wala ka mang ginawa rin, God. Sige kami dasal sa iyo. Tapos wala man hanggang ngayon. Ako medyo I'm not into religiosity sa religion, but I have this deep and abiding faith in God. Talagang may Diyos. So, diyan tayo wala. And we pray for our country. And if there's anything at all, lalo na korupsyon, ngayon kasi wala nang, mag-uwi kayo, wala nang inspection sa bag. I do not allow it anymore, yung maganon-ganon ng mga handbag. Basta yung karga. Kung galing Russia, China, walang shabu yan. Magkakarga ng shabu, saan galing? Patayin yan doon. Yung mga lalo ng, dyan ako mainit. Ayaw ko lang, baka sabihin nyo nagdadrama ako. Nanay ko was half Maranao. Lola ko Maranao. Lolo ko Chinese. Tatay ko Bisaya. Kaya ako wala akong mga prejudice, bigotry, wag yung Muslim, ganun. Kasi hati ako eh. So, I try to communicate with everybody. Ngayon, yung passport ninyo, wala nang tingin-tingin. I-swipe lang ninyo. Parang may machine. Ganun mo lang yung passport mo. Diretso ka na. Naka-record na yan doon. Walang problema. Kasi tignan mo yung mukha mo sa monitor eh. Pag-swipe mo. Yung customs, wala nang kita ang customs ng Naya. Yan ang reklamo ng... Totoo. Wala nang kita ang customs ng Naya. Except yung mga cargos. Pito yung pasahero na tax. Mag-ganon style niyan eh. Dalawa yan, kunin yung isa. Tapos wala kang madala. Yung iba naman, matagahong ko magdala ng mga TV. Bakit mo pakialaman niya? TV lang Kaya ako, may insidente na mayor pa ako.
Dalawa na lang kaming naiwan kasi I wanted to talk to somebody. I was waiting for the guy. At isa na lang kami, dalawa na lang kaming pasero. Ang problema, hindi magka-release, makaawa kasi wala siyang pambayad sa TV niya. Sabi niya, dalhin niya doon sa ano. Hindi, nakikinig lang ako. Sabi, pag-usapan mo. No, nagsabi na ng, kung magkanong, sabi ko, Adre, Mayor Duterte ako. Sabi ko, putang ina ka. Kung sipain kita dito, gusto mo? Paglabas natin, barilin kita. Tudasin kita, yawa ka. Ano ba? Sabi ko sa babas, umalis ka na. Akong bala. Kasi siya na lang, naghihintay na yung isang barangay doon sa labas. Ganon ang Pilipino. Pag alis ng isang tao, lahat ng barangay magsama. Tapos pag magdating, isang barangay naman ang gustong pasalubong. Maski maliliit lang. Ngayon wala na yan. Madala kayo ng mga gold, diamonds. Basta hindi lang isang bag. Maliit na bagito. Okay na. Mga sing. No more. Ayaw, wala ng corruption. Customs, wala silang makuha. Ayaw ko na ng inspection. Sa immigration, you only have to open yung pangalan mo dyan, swipe mo. That's it. Punta ka na doon sa uyab mo naghihintay. O yung pangalawang asawa mo, gago ka. Isa sa Russia, isa dito. Kaya pala, sige, uwi yung mga asawa ninyo. Sabi mo, putang ina, bakit ka madalas mag-uwi? Sabihin mo agad, alam mo, na-miss ko yung tatay ko. May bula pa yan. Tanggap ako ng tatay ko raw, grabe. Baski patay na ang tatay niyang gagong yan. So, grabe, kailangan ko umuwi. Pag-uwi niyan, may naghihintay na babae doon na mas maganda ka pa kaysa doon. Kaya kung magsige uwi yan, sabi yung mga putang ina ka, huwag mo akong lukuhin, putulin ko yung utin mo. Ay, totoo man. Kasi kung ako ng tatay, father-in-law, sabi ko, sige, huwag ka ng gunting, bili ka ng bago. Isang pitik lang yan. Well, anyway, we are here to visit you. And also, the last time my trip was cut short by the Marawi. As a matter of fact, I signed the martial law declaration dito. I was still in Moscow. Pero nag-ano na ako. Within 6 hours, at mabutit naman, pakabait ni Presidente Putin. Malayo siya. I think he was somewhere out of. Said, I'm flying in and we will talk. Nagkapag-usap kami, madalian. Sabi ko, if God will allow it, and I'd still be around, I will come back. So I fulfilled my promise to thank him for the help, yung mga baril na pinadala niya. Kasi may nangyari kasi. Ang Amerika, nung pumutok ang Marawi, nagbili kami ng mga armas. Putang ina niya. Ang kalaban nila ako. Kasi ginaganong ko daw yung mga drug people, drug lords, pinara ng Congress. So, pati yung choppers, nagbili kami, sabi ng Bell Helicopter Company, na magpabili sila pero hindi ko pwedeng lagyan ng armas. Ito makagago ng mga ulol. You cannot kill your own citizens. My God, my own citizens are killing lahat na barangay captain, basta kalaban mo ang NPA,
lahat pinapatay, sundalo. Sabi ko, hindi ako makabili ng armas para to defend my government and even my own survival. Kaya ako napilitan pumunta ng China. Sabi ko, galit man ang China kay Aquino. Sabi ko, I'm here to make friends. Then inuna ko, sabi ko, itong South China Sea. Sabi ni President Sina, no, hindi natin muna pag-usapan yan. Pero sabi ko, I am here to dig oil. Sabi niya, you cannot do that. But it doesn't mean to say that hindi na tayo kaibigan. Pag-usapan natin balang araw. Ngayon may bago. Walang claim. They are proposing, China is proposing 60-40. 60 yung atin. Kanila pa yung equipment. Kanila pa yung dig. Bigla na tayo. Dagat naman yan. Ano ba makuha mo niya? It's all water. It's not being... Pero sabi nila, it's a question of sovereignty. Yes, I agree. But sabi ko, I cannot fight China. It would be a war which I can never win. And that is what Mahathir, sa briefer ko the other day, said in Malaysia. I cannot fight China. I do not have the might. So which means might is right and right is might. Yun ang nangyari. China better prepared. Mas maraming armas. Nag-manufacture pa silang armas nila. Si Mahathir, katanda-tanda niyan, a very wise leader, respetado sa buong mundo. Sabi na nga niya, hindi ko kaya yan. Kung ako magsabi, kinukulit ako, pati itong Amerikano, dyan ako asar. Kaya gusto nila, pumunta ako doon to assert. Sabi ko, alam mo, pag ginawa ko yan, gira yan. Kasi pag ayaw na sabi na, oh, bakit? Amin to. Hindi ninyo, amin to. O, anong gusto mo ngayon? Di tawagin ko yung mga Marines ko. Pagbaba pa lang dyan sa ubos na tayo. No, they have a missile that can reach Manila in 7 minutes. Would I be crazy to go to war with that kind of armaments arrayed against my country? Mahirap na mag-assert ka. Kasi kung bubukuhin ka, insultuhin ka, away talaga yan. But you know, so that's the story. Para ma-explain ko lang siya, we are not ready to go to war. We cannot afford it. And we will not win it. And why would I sacrifice the lives? For all we know, pag patinamaan niyang lahat ng... And there are many American depots there, armaments. Alam ko yan. So one of these days, if it poses danger, sabihin ko talaga sana, umalis kayo. You keep on egging me to find trouble. As if when there is trouble, pupunta ba kayo sa amin? Are you willing to declare war against China? Yung RPU SPAC only says, if there is an aggression, dito tayo ang nag-i-insist that you begin the story of war. So yan ang tandaan lang ninyo. But maybe may Diyos man. Ang shifting of geopolitics, ganun yan eh. Ngayon dito ka, tapos dito ka. Yung Middle East noon, Middle East, kalukuhan rin yan ng mga colonizers. Yang Mindanao. Ngayon ang Mindanao. The upper part was brought by yung religion. Kaya lahat dito, Leyte ang landing eh. So lahat ng mga dito pataas sa Luzon, na-convert to Christianismo. Yung pababa, 70 years earlier, not 100, I do not believe it. So I was in Kuala Lumpur, nagtingin ako sa library nila, nagbasa-basa lang ako. 70 years ahead ang Islam sa Mindanao. Kaya yan talaga ang totoo. O hanggang ngayon, ang mga Bisaya,
Tagalog, nag-surrender. We embrace Christianity. Nung nag-embrace tayo ng Christianity, we became a very forgiving people. Kaya medyo kita mo ang ating mismong Diyos nakapako sa cross. Diyos na yan, ha? Nakapako sa cross. Ako, matapakan mo yung kalyo ko, paputokin ko yung bayag mo, puta. Kasakit kaya niya. Kaya, tayo, we are a forgiving people. Alam ko gaano ang sakripisyo ni Kristo. Kasi ako noong from high school, 7 years ako nagtapos ng high school eh. Naunahan ako ng mga classmate ko. Yan si Dominguez, kababata ko yan. Valedictorian yan hanggang nagtapos na lang sila. Ako nasa high school pa. Kaya sabi niya, walang swerte talaga itong bata na ito. Tatay ko, wala nang bilib. Sabi niya, may kasabihan sa Bisaya, yung mga Bisaya lang, do hanggang pantalan ka lang. Ibig sabihin, pagkalaki mo, ang trabaho mo, kargador. It's an idiom actually, a Visayan idiom. Hanggang pantalan ka lang. Sabi ko sa tatay ko, sige lang, basta bayaran lang ako sa ikarga ko, okay naman. Ngayon, if you look sa background, halos itong mga military PMAyer, halos ito lahat valedictorian. Klase nila. Totoo yan. Kaya umabot ng mga ranggo. Ito si Bongo, commander ng CSDF, civilian. Kapgo lang yan, kapgo. Kasi wala rin na tapos. But he was with me for 21 years. Mabait to. Kayong taga Davao, anak ito ni Tesoro. Hindi mo talaga ito, go lang tatay niya, Chinese. But ang nanay nito, Batanggin niya. May anak Tesoro yung barong. Naging honorable. Tumindig ko nga, Bong. And I tell you, I guarantee you, natuto ito sa akin. Pati nga yung style, sinunod. He is very, pati babae, dalawa rin yung kanyang Ako, dalawa man rin ang asawa ko. Kaya, putang ina itong, alam mo ba magkano ang sweldo ng presidente? Alam ninyo kung magkano? 200,000. Ang asawa ko dalawa. Yung 100,000 doon kay nanay ni Inday, itong 100 sa nanay ni Kitty. Ewan ko, ito si Bonggong ilan. Pero ito sila, pati yung kaharap mo na tatanda congressman, meron rin yan. Maniwala kayo. Maniwala kayo. I was once a congressman. Kanya-kanyang diskarte yan. Hindi pa matapos ang sesyon, mag-start kami alas 4, matapos alas 10, alas 11. Ito mga to, mawala ito mga alas 7. Kasi naghintay na, halika na, magkain na tayo. Hindi yung asawa, ha? Kasi ang asawa hindi tumatawag. Kisihoda ka kung anong oras ka umuwi. O yung kung may mag-apura, hindi asawa yan. Girlfriend yan. Sigurado ako, kayong mga may turuan ko kayo. Kayong nagkapag-asawa ng Russian, mababait sila? Ha? Mabait? Russian ang husband mo? Very good? Mabuti pa, Russian na lang kayo. Pilipino talagang ugok yan. Maghanap talaga ng iba. So, what else do I have to say?
the most important thing really to remember is that we are working with the blessing